everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa announcement and revealing para sa Miss Universe Philippines Top 31. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang revealing top 31 tayo dito sa Miss Universe Philippines reaction natin. So yan. At ito na nga kahapon nga, my gosh, sobrang haba ng hinintay natin na palabas dito sa Miss Universe Philippines. Paano naman kasi gala night din ng mga candidates. At ayun, so syempre, ang daming eksena, ang daming ganap, nakaka-bored, di ba? Pero syempre, ang inabangan natin diyan yung revealing ng top 31 dito sa Miss Universe Philippines. Actually, top 30 lang yun eh. Hindi ko alam kung bakit naging 31. At doon naloka tayo ng bonggang-bongga. So syempre, ang mga candidates dito na pumasok ay sina Cebu City, Sultan Kudarat, Nueva Ecija, andyan din si Taguig, andyan din syempre si Samar Island, yes, Quezon Province, at saka si Tacloban City, di ba, nakakaloka. And then nandiyan din syempre si Occidental Mindoro, si Los Baños, Laguna, si Pangasinan, yes, and then Cabanatuan City, Cotabato Province, expected ko naman, Albay, and then of course nandiyan din si Pampanga, na inaasahan natin, na papasok talaga siya, si Baguio City, yes, of course, Cebu Province, Mountain Province, Nueva Ecija, at saka, syempre, Muntinlupa. And then, Nueva Ecija pala yung kanina. Sorry. And then, nandiyan din si Iloilo City, Tarlac, nandiyan pa din. Si Negros Occidental, si San Jose, Negros Oriental. And then, of course, Laguna, yes, tulad ng inaasahan natin. At saka, syempre, Cavite. And then, of course, hindi rin magpapahuli sina Rizal, Manila, si Manila na magaling talaga, Tandang City, Camiguin, La Union, Ilocos Norte. So, yan. Sila ang top 31 na nakalusot dito. Actually, ang sinasabi nila top 30 lang. Tapos parang may nagtay nyata sa voting or may nagtay ng score kaya may pumasok na isa pa. At ayun nga si Tacloban. Si Tacloban, talaga naman kailangan nandiyan siya. Paano naman kasi si Tacloban naman, in fairness naman, magaling pagdating sa Q&A. Actually, parang ang feeling ko, ang top 1 sa Q&A ay si Tacloban. Kasi siya yung huling-huling tinawag. Hindi nakapasok si Tacloban dahil sa voting. Nakapasok si Tacloban dahil malakas talaga siya, di ba? So, malakas siya sa Q&A. At in fairness naman, itong mga inaasahan natin talaga ay pumasok naman lahat. Maliban na lang dun sa iba, di ba? So, top 31 na. So, pakonti na lang sila ng pakonti, di ba? Ang sabi nga nila, top 30. So, yon. So, sa next week, baka naman ang tatanggalin nila 11, o di ba? Tapos 20 na lang yung matitira. So, kaya good luck. By the way, so lahat naman sila ay deserving at wala tayong magagawa. Ikaw, yan yung napili nila. Ikaw, kahit pasabihin mo, ayaw mo at dapat nandito si ganito. Wala kang magagawa. Actually, kung akong tatanungin mo, nagulat ako dito kay, sa totoo lang
nagulat ako kay Los Baños, Laguna. Oo, sa totoo lang. Pero kasi kung papakinggan mo rin naman mga sinasabi niya, very confident talaga siya sa sarili niya. Pero nag-remark siya sa akin dahil sa sinabi niya na siya daw ang kadapat-dapat ipadala sa Miss Universe dahil ano mo yon, yung may anak, tapos basta may ganun siyang kwento na natawa talaga ako. Tapos hindi ko inaasahan na makakalusot siya dito. Pero kung nakalusot siya dyan dahil sa galing niya, congratulations. At kung nakalusot naman siya dahil sa boto, congratulations pa din. At least, di ba, nandiyan pa din siya. So, sa mga naligwa, sa top 31, syempre nakakalungkot. Nakakalungkot kasi ang mga nawala ay sila Bacolod City. Ayan, sa mga nag-cheer up kay Bacolod City. So, syempre, nakakalungkot kasi hindi na siya kasali dyan. Tapos si Bohol, ito yung naasahan ko si Bohol. Pero alam mo, parang feeling ko si Bohol, papasok to sa sa wild card. Yes, kasi di ba may 5 wild card? Kasi magiging 30 pa rin naman sila. Ang magaganap ay swimsuit, tapos magiging 30 naman sila sa finals kasi may wild card, tapos may sponsors, yung mga tipong ganon. Tapos si Bohol, ayun, wala na. Si Iligan City, nagulat ako, talagang nalaglag si Iligan ng bonggang-bongga. At ito, marami nagrereklamo, bakit daw wala na si Luciana Laguna? Yun ang dyan, hindi nyo sinusuportahan, yun naligwak. So sabihin nyo, bakit naligwak? Ako naman, kung Q&A ang pag-uusapan, magaling siya doon sa Q&A. Sa totoo lang, ang galing ng ano niya. Hindi ko kasi alam kung ang score ba ng mga to ay ipa-flash yung score nila doon sa evening gown at saka sa closed door interview, tapos kung sino yung 30 or yung kung sino lang nag-penetrate. Parang unfair, no? Paano kasi kung nag-penetrate ka, like example, Iligan, parang feeling ko ang taas ng score niya doon sa evening gown. Tapos parang bakit siya naligwak dito sa naligwak siya dito sa, tawag dito, sa closed door interview. Nakasagot naman siya. So, yun. So, anyway, so wala tayong magagawa. Hindi siya binoto. So, parang feeling ko, dapat talaga malakas yung boto mo kung hindi ka front runner. Tapos kung front runner ka naman, ayun. Si Luciana nung nakaraang linggo, parang pumasok siya because of voting. Tapos ngayon, hindi niya na pinus siguro. Ganon. And then next, Negros Oriental. Ayan, si Negros Oriental, talagang isa din siya sa mga magaling din, di ba? So, yon. At Palawan. Ayun, nawala na si Palawan. And then, si Pateros. Marami nagsasabi, nako, wala na si Pateros. Alam niyo, sa totoo lang ako, si Pateros, parang feeling ko, noong una pa lang, dapat wala na siya. Maswerte nga siya, nakalusot siya noong nakaraan Tapos ngayon, talagang tuluyan na siyang nawala. So, yon, better luck next time. Sali siya sa Binibining Pilipinas. And then, magaling naman siya, in fairness, may beauty. Pero kailangan din kasi talaga na hindi ka lang simple. Kailangan may paghahanda ka talagang ginagawa para sa laban mo. At ayun, so kailangan niya ng konting preparasyon. Parang feeling ko kailangan niya pa magpapayat. Kasi yung nakita ko siya, maganda talaga yung mukha niya, in fairness. Kahit ako sinabi ko, salin nito sa Binibining Pilipinas. Pero kailangan niyang magpapayat. So, na-remind sa akin sa kanya si Kiana Moreno. Yung dating the first batch na sumali sa Miss Universe Philippines. Yan. Ganon. Si San Carlos City. Ayun, nawala na rin siya. At saka si Santo Tomas La Union. Ayan. Sila yung mga naligwak yesterday. Actually, siyam lang sila. Kasi nga pumasok yung isa, si Tacloban. Hindi ko alam kung bakit pumasok si Tacloban. Pumasok ba siya sa botohan or pumasok ba siya sa hindi ko alam, baka siguro both. Parang feeling ko nag-tie yung boto. Si Tacloban. So, dapat kasali dito si Tacloban. Pero, sinuwerte at nakalusot. Di ba? So, kung titignan mo naman yung Q&A ni Tacloban, talaga naman, magaling naman kasi din talaga. At hindi question yung kanyang pagkakapasok sa top 31. Kaya lang, parang feeling ko sa top 31, dapat tanggal yung isa doon na galing sa boto. Dahil kung tutuusin, si Tacloban, deserve niya ang top 30. Kasi, sa totoo lang yung kanyang closed door interview ay sobrang galing niyang magsalita. Isa siya sa mga matuturin mo na talagang
ay ang galing nito magsalita. Grabe yung penetrate niya talaga doon. Kahit 15 sa judges, papasok at papasok siya doon. Hindi lang pang top 15 ha. I think kaya niyang mag number 1. At parang feeling ko siya yung nag number 1 dito. Kaya siya talaga yung binunot doon sa mga nawala. And swerte niya. Pero ang tanong, si Tacloban nga ba ang threat dito sa mga kandidata na to? Lalo na nandiyan siya. So, tignan natin sa next week kung mawawala na si Tacloban sa elimination round ng swimsuit competition. So, mamaya nga magaganap yung swimsuit. O, di ba? And then, dito naman, so, parang feeling ko, isa din sa mga tinitingnan kong malakas, I think parang kung voting, syempre, alam mo na, aasahan mo na dyan na hindi papasok yung kahit hindi nag-penetrate. Kaya huwag kang magulat kung bakit, ay, nakapasok si Tarlac, di ba? So, parang ganon. So, dahil sa botohan. So, si Tarlac, parang feeling ko pumasok siya for voting. And then, ayun nga, so masasabi ko naman na talagang, in fairness naman kay Tarlac, beauty, talagang lumalaban talaga yung beauty niya. Isa siya sa mga nakikita ko na parang, habang naglalakad siya sa gala yesterday, so sabi ko, in fairness talaga kay Tarlac, yung beauty niya, no, talagang bibigyan pansin mo eh. Kumbaga parang, pwede mong gawing Miss Charm, ang haba ng leeg, ang beauty queen material siya, sa totoo lang. Sa totoo lang, mapalis lang neto ang com skills neto, ay nako, bongga. So, pasok yan talaga para sa corona. Kasi pwede mong bigyan ng Miss Charm eh. Ang charming ng dating. So, para siya si Tamarind Green, ganon. And then, si Iloilo City naman, si Seta, talagang very strong, no? Lagi talaga siyang nandirito. Kahit parang may deserve pa sa kanya. And then, pansinin naman natin si Pampanga. Si Pampanga, syempre, hindi rin nagpakabog si Pampanga yesterday. I love yung eksena niya at talaga namang masasabi ko in fairness kay Pampanga palaban. Ang ganda ni Baguio yesterday sa kanyang red Pilipinanya. So gusto ko yung ayos, gusto ko yung aura. Ayun nga lang, talagang ang liit lang talaga niya. And then, si Cebu Province, in fairness, di ba? So, si Cebu Province, inaasahan natin na medyo hindi nga lang top, pero nandoon na parang feeling ko, ay bongga. Parang feeling ko ang bottom na pumasok sa Q&A for the judging, I think si Cebu City. Pero si Cebu City yesterday, ang ganda din ng kanyang eksena. And then pansinin din natin syempre yung beauty ni Taguig. Yes! I love Taguig yesterday. Ang aura niya, ang klaro-klaro, ang liwanag. So para siyang may ring light. In fairness sa kanya. And then, ayun si Tacloban. Si Tacloban ang nakakatakot kasi andyan at parang feeling ko, Diyos ko, isa siya sa mga banta sa lahat. Oho, sa totoo lang, si Tacloban yung parang nakikita kong dark horse ngayon sa competition. Isama na natin si Cotabato, at medyo nakakatakot, si Camiguin, at saka si Muntinlupa. Ayan yung mga kailangan yung bantayan na pag nakapasok yan sa top 5, ay nako, possible na mag-penetrate yan ng bonggang-bongga. Camiguin, Cotabato Province, at saka si Tacloban. So yan, sila yung mga Isama pa si Mountain Province, isa din yan. Medyo parang feeling ko si Mountain Province ang isa sa mga pwedeng maging tinik. At idagdag pa natin si Laguna, di ba? Si Laguna medyo nakakatakot din. Pwede din siyang maging tinik sa lahat, sa totoo lang, si Laguna. Si Manila, syempre, playing safe talaga yung laban niya. And then, ito, isa din sa mga nakikita ko, pwede din maging dark horse to, si Rizal. Sa totoo lang, si Rizal, in fairness kay Rizal, very strong naman si Tandang City, sa totoo lang. At, nako, grabe. Sobrang panalo. So, yon. Sino pa ba? Cabanatuan, Pangasinan. Siyempre, doon ginanap yung kaya pasok si Pangasinan. Los Baños, very strong ha. Sa totoo lang, lumalaban. And then, Sultan Kudarat, nandiyan pa din. At talagang makikita pa rin natin ang kanyang eksena pagdating sa swimsuit. So, malalaman natin yan. At saka, syempre, andito ang ating isa sa mga inaabangan, si La Union. Si La Union pa rin yung nakikita ko na pwede talagang mag-penetrate sa lahat.
ng candidates dito at very strong pa din. Hindi kasing tatag ng ibang kandidata na effort. Pero kasi sila Union parang feeling ko hindi naman kailangan mag-effort kasi yun na siya di ba? So, tingnan natin kung sila Union nga ba ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. And then I'm so excited sa laban kasi parang ang hirap i-predict kasi di ba kung titignan mo lahat magaling. Pero sa totoo lang, sa lahat ng mga top 30 dito, parang feeling ko, La Union is a very strong para sa corona ng Miss Universe Philippines. And then, tingnan natin mga laro ni Pampanga, ni Tarlac, syempre ni Taguig, Cebu Province, Baguio, Cebu City, Sultan Kudarat, ayan. So, at syempre, sa mga dark horse naman, abangan natin si Tacloban, at Mountain Province, Camiguin, at saka syempre si Muntinlupa. Medyo nakakatakot si Muntinlupa. Si Manila, hindi ko alam kung ano magiging eksena. Very strong pa rin si Manila, but let's see in the future. Diba? So, yun. So, good luck sa mga kandidata dito na nagkukumpit ngayon. So, parang labanan talaga to ng front runner at saka ng mga newbies at saka yung mga dark horse na pwede mong ikagulat na sila ang manalong Miss Universe crowd, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. At ikaw ba, napaisip ka ba, bakit top 31 ang kinuha nila? Dapat stick lang ba sila doon? Pag sinabing 30-30, walang please, walang camerots, basta 30 lang. Kasi parang unfair, no? So, yon. So, please comment kung ano ang chika mo dyan. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.